Maibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito, maibigan, ay meron po akong ibabahagi sa inyo tungkol po sa pag-flash, maibigan, ng 5v5 modem ng PLDT, na kung saan ay meron po tayong part 1 na nagawa na dati pa po, pero hindi po siya effective doon po sa version 1 o other version, old model na version, maibigan, ng 5v5. Pero sa flasher ho na ito na atin pong ibabahagi sa inyo, ay pwede ho natin gamitin sa old version, version 1, or sa version 2. Kung hindi man po ito gagana sa version 2, maibigan, ay meron po tayong link, mga bigan, dyan po sa baba ng ating video. Bisitahin nyo lamang po. At saka dun po ninyo gawin yung pong version 2 para po magiging successful ho kayo at magamit ho natin. So sa configuration na ito, o pag-reflash o pagpalit ho ng firmware na ito, ay napakadalit, napakasimple lamang po yung atin pong gagawin. Kung kayo po ay hindi pa po nakasubscribe sa atin pong YouTube channel, pa-subscribe naman po, maibigan, at pa-like na ating video, pa-share, at saka pa-hit din po ng ating pong notification bell. Napaka-importante ho sa lahat. At kung gusto nyo pong magpa-shoutout, join lamang ho kayo dito po sa join button, at 99 pesos lamang po yan, mga kaibigan. So ngayon, simulan na ho natin, mga kaibigan. Yun pong atin pong gagawin na pagpalit po ng firmware ng 5v5. So unang-una, syempre isasaksak nyo po yung inyo pong 5v5 modem dun po sa computer or laptop ho ninyo na nasa port 1 po, maibigan, sa gaya ho na nakikita ho ninyo sa screen ngayon. Ngayon, pag okay na, pag na-check na po ninyo na connected na ho tayo, so atin lamang pong i-static yung atin pong sa computer ho natin. So punta lamang ho tayo dun. Again, maibigan, uulitin ko lamang po. Punta tayo dito, tapos dito po sa network settings natin, tapos sa change adapter options. Kung hindi man po ganito yung computer ho ninyo or software, i-search nyo lamang po sa search bar ninyo, change adapter options. Tapos mapupunta ho tayo dito. Makita nyo naman po, maibigan, dito po Ethernet, right click, tapos click properties. Tapos ito pong protocol version 4, double click lamang yan. Okay, so obtain ko muna dyan. Yan po yung makikita ho ninyo kapag kayo po ay bago pa lamang po. So click lamang po ang use the following IP address. Lagay lamang ho natin dyan 192.168.100.5. Tapos click nyo lamang po ang subnet mask. Automatic po yan. Lagyan na lang po natin ng default gateway. Ang default gateway niya is 192.168.100.1. So click OK. Tapos okay lamang po, mga kaibigan. Pagkatapos, punta ho tayo sa flasher ho natin. O nga pala, mga kaibigan, kung kayo po ay wala pa pong file flasher na ganito, meron ho tayong link sa baba. Bisitahan nyo lang po at sundan nyo lang po para ma-download ho ninyo yung pong file na atin pong gagamitin. So ngayon, i-click lamang ho natin itong flasher. Click lamang po yan. So makita nyo po dyan, kahit Chinese po yan, maintindihan natin yan. Sundan nyo lamang po yung atin pong gagawin. So click lamang po ito dito banda. Ayan, click nyo po dyan. Tapos, i-check muna natin ito, maibigan. Okay? So, yung ginawa natin kanina na IP address. Okay, 0 tier. Hanapin nyo lamang po natin, maibigan, yung pong atin mong ginawa kanina. Pasensya po kasi may 0 tier ako. I-uncheck ko muna yung 0 tier ko, maibigan, or disable ko po muna. Kung kayo po ay makakaranas po ng ganito, halimbawa, meron po kayong ibang so, disable muna natin para doon siya pupunta sa atin pong Ethernet, Okay, para wala pong interruption. So, ayan na po, maibigan. Ulitin ko lang po. Ayan, mga maibigan. Ito po, i-check lamang ho natin dito. Nakita ho ninyo yung atin pong ginawa kanina na IP address. Ayan, nakita na po siya. I-check lamang po para po ma-refresh. Okay, pero kung kayo naman po ay walang isa lamang po yung Ethernet ninyo na nasa settings ho ninyo, ay pwede na pong click natin to para ma-refresh. Pagkatapos, mga kaibigan, makita ho nyo po dito, ito po banda, i-click lamang po ninyo yan at pupunta ho tayo dun sa folder na atin pong na-download. So makita nyo po dito yung pong, ito po, EG8145IB5 EPON, ayan, .bin file po. I-double click lamang po natin yan or i-open lamang ho natin. Ayan, mga kaibigan. So pagkatapos po nyan, meron ho tayong makikita dito sa baba na meron na tayo makikita dito sa baba na ito po banda. So, i-click lamang po natin ito kasi start po ito. Click natin yan.
Kung mapapansin ninyo sa screen natin ay magbi-blink po yung atin pong modem or 5v5. Tapos pag naklik ho natin dito banda yung status, makita ho ninyo na download na po yan, success na po yan. Pero kung wala po kayo nakita, ibig sabihin hindi pa po successful yung atin pong ginagawa. So ibig sabihin hindi pa po hindi siya compatible. Siguro version 2 yung gamit or depende po mga kaibigan ha. So nakita nyo naman po pag steady na po yung light pagkatapos ng blinking, pwede na po nating i-off yung atin pong router o di kaya i-extra po natin to kasi successful na ho tayo. So akin mo lamang pong i-off yung atin pong router nang sa ganun ay i-open ho natin ulit para makita natin na successful ho talaga tayo sa atin pong ginagawa. Kung meron man po kayong Internet Explorer mga kaibigan ay pwede ho natin gamitin para mas madali po natin mapasok ano. O di kaya gagamit ho tayo ng Symantec na browser ano. 192.168.100.1. So, click lang natin. So, ayan, may bigan. Successful ho tayo sa atin pong pagpalit po ng firmware ng 5v5 natin from GPON to iPhone po, mga bigan. So, ganun lamang po siya kasimple ng palit po ng atin pong firmware. Pwede na po natin itong magamit sa atin pong VLAN setup para po sa atin pong Peace Wi-Fi din, mga kaibigan. So, as of now, mga kaibigan, yun lamang po ang atin pong ibabahagi sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.